Daan-daang mga dating bilanggo at mga siga ang nakatayo, nagsisiksikan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot at pagluluksa. Ang kanilang mga sigaw ng panawagan ay umaalingaw-ngaw, humahalo sa lagaslas ng alon at sa kalampag ng bakal na humahampas sa tangkahan ng bilangguan. Noong gabing iyon, ang hangin ay puno ng amoy ng usok, pawis at pait ng kawalan. Alam ng lahat na sa sandaling sumiklab ang gulo, babaha ng dugo sa bakura ng presinto at wala ng atrasan. Ang langit ng hapong iyon ay tila nagkikimkim ng galit. Kulay abo at makapal ang ulap na tumatakip sa papalubog na araw. Ang isla, ang tinaguriang Alcatraz ng Pilipinas, ay nakatayo ng may giting, pinaliligiran ng dambuhalang pader na konkreto. Mula sa malayo, dinig ang hampas ng alon sa mga batuhan na humahalo sa amoy lansa ng dagat na nanunuot sa ilong. Sa harap ng pangunahing gate ng bilangguan, nagtipon ang daan-daang mga dating preso at mga maton. Galing sila sa iba't ibang lugar, may mga taga Maynila, Quezon City, Bulacan, hanggang sa mga liblib na barangay sa baybayin, dala ang galit na matagal nang nag-uumpisa sa kanilang mga dibdib. Isang malaking streamer ang nakabalandra sa ere, hawak ng mga kamay na magagaspang, tadtad ng peklat at tatoo. Nakasulat dito, Hustisya para Disidid Preso. Itigil van torture. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot. Ang ilan ay namumula ang mata sa emosyon, habang ang iba naman ay mahigpit ang hawak sa mga bato, pamalo at kadena. Nagsimulang hiwain ng mga sigawan ang hangin, tinatawag ang pangalan ng mga kasamahang namatay sa malagim na paraan habang sinusubukang tumakas. Ang isyong nagtulak sa kanila rito ay sadyang nakakayanig. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, mahigit 10 bilanggo na ang natagpuang patay sa karumal-dumal na kalagayan. Ang iba'y binaril umano habang tumatakas. Ang iba naman ay namatay sa depression o sama ng loob. Ngunit ang bulong-bulungan sa mga kanto ay nagsasabing ang mental torture, pambubugbog, at gutom ang nagtulak sa kanila na sumugal sa kamatayan. Dumating sila ngayon hindi lang para humingi ng sagot, kundi para ianigin ang pader ng kayabangan ng isla. Sa ilalim ng maalinsangang init bago ang ulan, walang sinuman ang umatras. Bagkus, ang pawis na bumabasa sa kanilang katawan ay tila gasolinang lalong nagpapaningas sa apoy ng galit sa kanilang mga puso. Lahat ng mata ay nakapako sa dambuhalang bakal na gate. Ito ang simbolo ng kapangyarihan na hamunin nila ng tatariko. Sa kabila ng ambon na nagsisimula ng lumakas, isang hanay ng mga pulis na matitipuno ang nakatayo ng tuwid, tila pangalawang pader sa harap ng libu-libong raliista. Naka-helmet silang itim na makintab, may makapal na body armor, at malalaking kalasag na tumatakip sa kalahati ng kanilang katawan. Sa kanang kamay, ang ilan ay may hawak na batuta, habang ang iba ay nakahawak sa tear gas launcher na handa ng iputok anumang oras. Bakas ang tensyon sa kanilang mga mukha sa likod ng visor. Hindi maitago ng kanilang mga mata ang pangamba. Ang ground commander ay sumigaw gamit ang megaphone. Ang boses niya ay nanginginig sa gitna ng lagaslas ng ulan at sigawan ng masa. Umatras kayo. Ito na ang huling babala. Huwag kayong maging anarkista. Ngunit ang babalang ito ay sinalubong lamang ng kantyaw at malalakas na hiyawan. Nagsimulang lumipad ang mga bato, humahampas sa mga kalasag ng may tunog na bog-bog-bog ng paulit-ulit. Mga basag na bote ang sumabog sa lupa, kumalat bilang matatalim na bubog na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang radyo ng mga opisyal ay halos walang tigil sa pagtunog, humihingi ng backup mula sa pinakamalapit na istasyon. Ngunit alam ng lahat na paubos na ang oras. Ang masa ay dahan-dahang sumusulong, bumubuo ng siksik na pader ng tao. Ang mga dulo ng streamer ay basang-basa na. Ang mga patak ng ulan ay dumadaloy sa mga nakasulat na panawagan na parang dugong tumutulo. Ang mga sigawan ay napalitan ng pagtawag sa mga pangalan ng mga namatay na preso, sinasabayan ng malakas na kalampag ng bakal sa gate ng kulungan. Ang tunog ay parang agong ng digmaan na naghudyat ng simula ng kaguluhan. Ilang pulis sa unahan ang napaurong ng kalahating hakbang. Ang mga tingin nila ay balisa, alam nilang kapag nakapasok ang masa, ang sitwasyon ay magiging impyerno na hindi nila kayang kontrolin. Sa gitna ng tensyon, isang kidlat ang gumuhit sa langit, nagbigay ng nakakatakot na liwanag sa dalawang puwersang ayaw magpatalo. Sila ay nakatayo, ilang metro lang ang layo sa madugong engkwentro. Sa gitna ng lautan ng mga taong nagsisiksikan, nakatayo sa pinakaunahan si Karoni Bagsik.
Ang katawan niya ay halos 2 metro ang taas, malapad ang balikat, at ang mga braso ay tadtad ng tatoo na nagkukwento ng madilim niyang nakaraan. Ang bansag na ibagsik ay hindi niya nakuha ng walang dahilan. Dati siyang utak ng mga pamimirata ng barko sa karagatan ng Hilagang Luzon. Kilala siyang malupit, pero may prinsipyo, hinding-hindi siya nang lalaglag ng kasama. Noong araw na iyon, naka-leather jacket siya habang hawak ang isang megaphone sa kanang kamay. Ang boses niya ay malalim, nanginginig pero puno ng enerhiyang nakakahawa. Ilang buhay pa ang kailangang mawala bago niyo kami pakinggan? Ang sigaw niya ay matalim, tumutusok sa tenga. Libu-libong mga siga at dating preso ang sumagot ng dumadagundong na hiyawan. Ang iba ay nagtaas ng kamao, ang iba ay nagpadyak sa lupa, lumilikha ng ritmong parang tambol ng digmaan. Ipinagpatuloy ni Caroni ang pagsigaw, pataas ng pataas ang tono. Ang mga nasa loob, hindi sila mga hayop. Tao sila. May mga pamilya, may mga anak, at may mga magulang silang naghihintay sa bahay. Pero dito, pinipilit silang mabuhay na parang mga bangkay na naglalakad. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko sa ilang tao sa paligid. Nangilid ang luha sa kanilang mga mata, naaalala ang mga mukha ng kaibigan o kapatid na nakakulong pa rin sa likod ng rehas. Pagkatapos ay itinuro niya ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng isla, na nakatayo tulad ng pader ng bangungot. Kung akala niyo tatahimik kami, nagkakamali kayo. Ngayon, ang boses namin ay aabot hanggang sa tenga ng mga taong nagbubulag-bulagan. Sumabog ang hiyawan ng masa. Dose-dose ng tao ang nagsimulang itulak ang bakod, habang ang iba ay pinupukpok ng bakal at bato ang gate hanggang sa ang tunog ay umalinggaw sa madilim na langit. Ang lakas ng yanig ay nagpayugyug sa gate, tila ba anumang oras ay bibigay na ito. Mula sa likod ng mga kalasag, ilang pulis ang matamang nakatingin kay Caroni. Alam nila, isang salita pa mula sa mamang ito ay magsisilbing mitsa ng malaking pagsabog na wawasak sa lahat ng kontrol. Sa loob ng mga selda, ang ingay ng gulo sa labas ay dinig na dinig, parang bagyong papalapit. Ang mga rehas na bakal ay bahagyang yumayanig sa tuwing humahampas ang alon ng sigawan sa pader. Ang mga preso na malapit sa maliliit na bintanang may rehas ay pilit na sumisilip. Pero ang nakikita lang nila ay ang kulay abong langit at ang anino ng mga ilaw sa poste na gumagalaw sa ulan. Sa Building C, isang matandang preso na nagngangalang Mang Dharma, kalbo, ang nag-angat ng ulo mula sa kanyang bunk bed. Mabigat ang kanyang paghinga at ang mga mata niyang mapungay ay nakatingin sa nakakandadong pinto ng selda. Boses yon ng mga kasama natin. Nandyan na sila. Ang bulong niya ay mahina pero sapat na para mapabangon ang ibang presong nakatulala. Hindi nagtagal, ang tensyon ay gumapang sa buong gusali. Nagsimulang marinig ang katok sa mga bakal. Sa unay mahina, galing lang sa isa o dalawang selda. Pero maya-maya, naging ritmo na ito na nakakabingi. Dose-dose ng preso ang pumukpok sa mga rehas at pinto ng selda gamit ang anumang pwedeng gawing sandata. Mga pinggang lata, baluktot na kutsara, hanggang sa mga putol na walis tambo. Ang tunog ay umalinggaw na parang tambol ang digmaan mula sa tiyan ng bilangguan. Sa outer block, ang ilang presong trustee o nagtatrabaho bilang tagalinis ay nagsimula ng magwala. Sinasadya nilang ibagsak ang mga timba, tinatadyakan ang pinto ng bodega, at nagsisigawan para mangudyo. May mga sumubok itulak ang inner gate. May mga umakyat sa mababang pader malapit sa basketball court. Biglang umalulong ang sirena ng bilangguan, humihiwa sa hangin na parang matalim na kutsilyo. Bumukas ang mga dambuhalang searchlight, tinutumbok ang bawat sulok ng bakuran, kaya ang anino ng mga preso ay nagmukhang mga halimaw na handang manakmal. Nagkandara pa sa pagtakbo ang mga jail guard. Ang iba'y sumisigaw ng utos, ang iba'y mahigpit ang hawak sa mahahabang baril. Pero sa mga mata nila, hindi maitago ang takot. Kapag nagtagumpay ang masa sa labas na wasakin ang gate at sumabog din ang emosyon ng mga nasa loob, wala nang makakapigil sa alon ng pag-aaklas na ito. Sa di kalayuan, narinig ang malakas na kalampag mula sa main gate. Tunog ng bakal na pinupukpok at niyugyug ng matindi. Nagkatinginan ang mga preso. Bumilis ang kanilang paghinga. Para sa kanila, ang tunog na iyon ay hindi lang senyales ng paglaban, kundi posibilidad na bumukas ang pinto ng kalayaan. Kahit pa sa dulo nito ay bala o kamatayan ang naghihintay. Lalong lumakas ang dagundong sa main gate.
Pero ang atensyon ng ilang grupo sa labas ay nalipat sa silangang bahagi ng bilangguan, sa side gate na madalas ay hindi gaanong binabantayan. 4 na pulis at 2 gwardiya lang ang nandoon. Basang-basa sila sa ulan at nasa ilalim ng andap-andap na ilaw. Mula sa dilim, isang grupo ng kalalakihan na may dalang 2x2, bareta, at kadena ang mabilis na sumugod. Sila ang mga tauhan ni Karoni Ibagsik, mga dating nakulong din na kabisado ang kahinaan ng lugar. Itulak niyo pa. Isa pa. Sigaw ng isang lalaking nakaitim na t-shirt, may takip na basang tela ang mukha. Sa isang sabay-sabay na sigaw, hinala nila ang pinto gamit ang mga kahoy at bakal. Nangatog ang lumang bakal at ang ingsel ay tumitili sa ingay. Sinubukang manlaban ng mga pulis, pero masyado silang kakaunti. Isang pulis ang tinamaan ng 2x2 sa balikat, bumagsak at umungol sa sakit sa putikan. Pangalawa, pangatlo at pang-4 na dagundong, bumigay ang ingsel sa itaas. Sa isang iglap, bumagsak ang gate na lumikha ng nakakayanig na tunog. Bumuhos ang masa paloob na parang itim na baha na hindi mapigilan. Tumakbo sila sa outer grounds ng kulungan. May mga nambato sa guardhouse. Nabasag ang mga salamin ng bintana. Ang mga sigawan ay humalo sa sirena at sa mga putok ng warning shot na nakabibingi. Sa gitna ng kaguluhan, may mga mukhang nagniningning sa galit. Mayroon ding mga mukhang naliligo sa luha. Hindi lang sila nandito para manira, nandito sila para hanapin ang mga mahal nila sa buhay. Para sa kanila, hindi lang ito protesta. Rescue mission ito. Kahit pa ang daan ay nalalatagan ng dugo at sumasabog ang gulo sa bawat direksyon. Ang mga pulis na sumusubukang harangin ang agos ng tao ay nagsimulang matalo. Nagpaputok sila ng tear gas, binalot ang bakura ng puting usok na mahapdi sa mata at baga. Pero sa halip na umatras, lalong naging mabangis ang masa. Ilang lalaki ang nagtakip ng basang bimpo sa mukha para labanan ang hapdi, sabay hagis ng molotov sa mga pulis mobile na nakaparada. Agad na sumiklab ang apoy, dila-dila ang hangin sa ilalim ng ulan, nagbubuga ng itim na usok na nagpamukha sa lugar na parang war zone. May mga hiyawan kahit saan. Isang gwardiya ang naipit sa gitna ng mga rallyista. Inagaw ang kanyang kalasag, tumalsik ang helmet, at pinagbubugbog siya hanggang bumagsak. Sa kabilang banda, 2 pulis ang pasuray-suray na umatras matapos tamaan ng bato sa ulo. Kumalat ang apoy sa logistics warehouse ng bilangguan. Narinig ang maliliit na pagsabog ng madamay ang mga tangke ng V sa loob, nagbigay ng panandali ang liwanag sa mga tensyonadong mukha. Patuloy ang pagsugod ng masa, habang ang sirena ng mga backup na sasakyan ay naririnig na sa malayo. Pero huli na ang lahat. Nasa inner grounds na ang iba. Kinakalampag nila ang mga pinto ng mga selda, tinatawag ang pangalan ng mga kakilala nila. Mula sa loob, sumasagot ang mga preso ng sigaw na puno ng pag-asa. Nasa rurok na ang tensyon. Kapag nabasag ang pintong iyon, daan-daang preso ang tatapon sa labas at ang isla ay tuluyan ng mapapasakamay ng masa ngayong gabi. Sa langit, lalong lumakas ang ulan, hinuhugasan ang dugong humalo sa putik. Ang mga searchlight ay gumagawa ng magulong anino. Tao na tumatakbo, apoy na lumalagablab at usok na tumatakip sa paningin. Ang gabing ito ay naging lautan ng puot na handang lumamon sa sinumang humarang. Sa gitna ng kaguluhang wala ng kontrol, ilang preso sa outer block ang nakakita ng pagkakataon. Ang inner fence na nagdudugtong sa bakuran papunta sa likurang pantalan ay lumuwag dahil sa pagbangga ng mga rallyista. Isang preso na nagngangalang Andra ang sumulyap sa mga kasama niyang sina Sandy at Paeng Parman. Nagbigayan sila ng mabilis na senyasan at tumakbo, sumusuot sa nagpapanik na karamihan. Sa pantalan, madulas ang mga tabla dahil sa lakas ng ulan. Ang mga ilaw ay kumukurap dahil sa hampas ng hangin mula sa dagat. Tumalo ng 3 sa isang bangkang pangisda na nakatali sa poste. Nanginginig ang kamay nilang kinalag ang tali. Narinig nila ang sigawan ng mga sipir at pulis sa likuran, kasunod ang mga putok ng baril na bumasag sa hangin ng gabi. Ang unang bala ay humaging, tumama sa kahoy ng bangka at nagpatalsik ng mga splinter. Ang pangalawang bala ay tumago sa balikat ni Paeng, dahilan para mahulog siya sa tubig habang sumisigaw. Nagpanik sina Andra at Sandy, sinubukang tulungan siya. Pero isang malaking alon ang humila sa katawan ni Paeng papunta sa matatalim na batuhan.
Ang dugo niya ay humalo sa bula ng alon, kumulay ng matingkad na pula sa nagngangalit na tubig. Nagawa ni Sandy na tumalon sa tubig para lumangoy palayo. Pero, isang kislap ng replay mula sa pantalan ang tumapos sa kanyang pagtakas. Tumalsik ang katawan niya sa ibabaw ng tubig bago dahan-dahang lumubog ng walang ingay. Si Andra na lang ang natira, nakatayo ng tulala sa bangka. Blanko ang kanyang tingin habang pinapanood ang dalawang kaibigan na nilamon ng dagat. Patuloy ang buhos ng ulan, gumuguhit ang kidlat sa langit, at sa malayo, ang sigawan ng masa ay napalitan ng iyakan. Ang pagkamatay ng dalawang preso ay naging tagpong tumarak sa puso ng lahat, kahit sa mga dumating na puno ng galit. Sa mukha mismo ni Karonik bagsik, bakas ang malalim na duka. Alam niya, ang laban ngayong gabi ay binayaran ng buhay, at bawat patak ng dugo ay mag-iiwan ng sugat na hindi na maghihilom. Nang gabing iyon, ang isla ay hindi mukhang bilangguan kundi parang isang war zone na dinaanan ng bagyo. Ang mga pader na semento ay tadtad ng tama ng bala at vandalism ang nagsasabing kihustisya at ipalayain din kapatid namin. Ang bakuran ay puno ng basag na salamin, bato, baluktot na bakal at baha na maihalong dugo. Ang amoy ng usok, nasunog na gasolina at tear gas ay nagsama-sama sa hangin, masangsang at masakit sa ilong ng sinumang natitira roon. Sa wakas, nakapagpadala ang pulisya ng karagdagang puwersa mula sa mga karatigbayan. Dose-dose ng armored vehicles at truck ng sundalo ang dumagundong papasok sa pantalan. Ang mga strobe light na asul at pula ay mabilis na umiikot sa dilim ng gabi. Pinalibutan ng mga otoridad ang lahat ng labasan, pinuwersa ang masa na umatras ng dahan-dahan. Si Karoni ay nakatayo sa frontline. Blanko ang tingin niya pero maigting ang panga. Alam niya, kung lalaban pa sila ngayon, mas marami pang bangkay ang babagsak. Isa-isang kumalma ang masa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at lumbay. Ilang tao sa lupa ang nakayakap sa kanilang mga kaibigan o kamag-anak habang humahagulgol. Ang mga pangalan ng mga presong namatay noong gabing iyon ay binibigkas ng pabulong, tila huling dasal. Sa kabila ng pader, ang mga presong kanina ay nag-iingay ngayon ay tahimik na. Pinakikinggan na lang nila ang mga huling ingay sa labas habang nakatingala sa langit na kulay abo pa rin. Walang nanalo ng gabing iyon, walang nasiyahan. Tanging sugat, galit, at pangako sa puso ng bawat naroon na babalik sila, hindi man alam kung kailan, para maningil at kunin ang katotohanang hindi kailanman ibinunyag. Nang humina ang ulan, namatay ang huling searchlight. Ang isla ay muling nilamon ng dilim. Pero alam ng lahat ng nakasaksi, ang isla na ito ay hinding-hindi na magiging tulad ng dati.